Yan, good morning sa inyong lahat. At yan, ngayong araw dito pa tayo ngayon sa bahay. Papunta na tayo kila Marcos. At yan, medyo maulan lang. Umuulan ngayon dito sa amin. At yan, prepare tayo. Papunta kila Marcos. At yun, sa nag-comment kung paano daw tayo pumupunta kila Marcos, kung gaano kalayo binabiyahe natin. Ito, papakita ko po sa iyo. Papakita ko po sa inyo kung ano yung natin yan. Kuha lang natin itong ating lagayan ng kapote kasi umuulan, kailangan ready tayo. Ayan. Kabit lang natin itong lagayan ng kapote. Dapat naka-prepare tayo lagi. May dala tayo itong kapote. Saka syempre, ekstrang damit. Yan. Naka-ready na yung gamit natin sa likod. So, diretso na tayo doon. May radyo na tayo. Okay na, all goods na. So, punta na tayo kila Marcos ngayon. Yan, pupunta tayo kila Marcos ngayon. Babiyahe na tayo punta doon. Medyo malapit lang naman yung bahay namin kila Marcos. Habang tumigil pa yung ulan. Ngayon na kasi ang lakas ng ulan. Yan, dito na tayo. At yan, dito tayo ngayon kila Marcos. Nandiyan yung sakyan natin at yung motor natin nasa labas. So, papasok ko muna kasi magpo 4 wheels kami ngayon gawa ng maulan. So, mahirapan kami pumunta sa mga beneficiary natin pag gantong maulan. Tapos nakamotor lang. So, yun. Pinapainit lang yung 4 wheels at magpo 4 wheels na tayo pupunta dun sa mga beneficiary natin. Yan, kita-kits dun sa pupuntahan natin.
Yan, at nandito na tayo ngayon sa tinutulungan ni Commander. Nandyan, kahatid lang natin ng grocery para dun sa kanila. At yun, siguro by next week yung check up niya, kasi dapat check up niya nung nakaraan. Kaso ngayon kung nagpunta kami sa Isabela kaya hindi na check up. So ngayon, nandito naman na kami sa Bicol. Baka matuloy na yung check up niya. Kasi kailangan niya yun. Kailangan niya ma-check up. Yan, balik muna tayo sa sasakyan. Para matitingnan muna tayo ito sa ano. May ilog kasi dito. Yan yung lugar nila dito. Yan yung bahay nila. Nila Maria Cristina. Isa sa mga beneficiary ni Commander. Yan, may school. Sa lugar nila. Yan. Marcos na sa loob, tulog. Napagod. Iba tayo dito. Baba tayo dito sa ano, sa parang tulay dito na maliit. So, tingnan nyo. Yan. Napansin nyo may tulay dito, tapos yan may running water din. Tayo ito. May naliligo yata. Ayan. Medyo madulas yung daan. May naliligo lang yata dito. Yan, dito naman tayo ngayon sa ilog. Ilog na naman, napuntahan dito sa barangay na ito. Yan, pansin nyo. May mga nailigo doon, may naglalaba. Yan, meron din sila dito ano. May nyug, saka may langka. Gugulayan yata nila ate yan yung nailigo doon. Mga ulamin nila, masarap yan ano ng sardinas. Alaw ka ng sardinas o kaya tinapa. Sarap niyan sobra. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, kaming tatlo lang nila Marcos at saka ni Commander si Buboy. Wala kasi itong ruta namin sa kabilang ano ito, sa kabilang kalsada. So nakakasama namin si Buboy pagka ang ruta namin is papunta kila Herlin, kasi doon pwede namin siyang daanan ng sasakyan. Madadaan namin siya doon para sunduin, tapos kasama na siya kila Herlin o doon sa parte doon sa papunta sa kanila. Kaya lang dito hindi namin siya maisama kasi ano po, kumbaga iba yung daan na pupunta namin dito. Sa kabila ito, sa kabilang ano siya, papunta ito ng daet. So hindi namin siya maisama. Yun. At siguro sa mga susunod siguro makakasama natin siya. Although pwede naman sana natin siyang sunduin ng motor, kaya lang sabi nila ganun din, parang maabala din na sobrang layo kailangan pa siyang susunduin, tapos bago pa na makasama, tapos dito rin naman yung ruta namin against din sa papunta sa kanila, hindi rin kumbaga hindi rin tugma yung pupuntahan namin. Kaya yun, sa ngayon napagdesisyonan ni Alma na yun, pag-asikasuhin si Buboy ng mga requirements niya, like ng ID, kailangan niya mag-asikaso ng ganun at pakukuhaan siya ng sariling service para sa ganun hindi na siya mahirapan pag sasama sa atin. Magmumotor na lang siya papunta sa amin, tapos yun, kasama na natin lagi pag ganun. Kaya pinag-aasikaso si Buboy ng mga requirements para makakuha siya ng sariling service, sariling motor na kahit mumurahin lang, mahalaga sarili niya. Yun, kukuhaan siya ng kahit hulugan lang siguro, mahalaga may mga gamit siya. At kasi kung hindi siya kukuha ng motor, yung bike lang na binigay ni Commander ang gagamitin niya. Sobrang layo po nung binabike niya simula sa Kadila hanggang sa amin. Sobrang layo nun. Halos 1 oras siya. Kaya sobrang hirap. Pagod yan sila, pagod yan si Buboy pagbabike. Kaya ganun na lang ginawa nila. Yan. Sige. Yung nag-aradyo na si Marcos, tapos yata si Alma mag-vlog at papunta na tayo dun. Yung mga bata na iligod. Kita tayo dito ngayon.
Hihi! Rans, Ay. kilala ka ng bata, di mo pinansin. Sinong bata? Yan ang nandun. Si ano? Si, anong pangalan? Jan Ray. Yan yung Kasama, tropa natin. saan mo naman? Kilala ka na rin. Ha? Kilala ka na niya. Oh. Nilalapitan ka nga. Ano ba yung nakaraan nakatabi natin dyan nakaupo? Nalapit sana sa iyo kaso nagpasok ko na ng sasakyan. Sabi niya, kuya. Buli-buli yan. Yan yung buli-buli? Wala ba kayong jacket dyan? Malamig dito sa barangay nyo. Sumasakit ang kasuan. Pag ganon, personal vlog na lang yun pag matanda ka na. Ay, hindi. Charity pa din. Ma-charity pa din ng bundok. Akit na kayo. Dito na lang ako sa baba. Sige na. Antayin ko kayo. Hindi. Voice over ko na lang yan. Yan, nandito nga kami ngayon kila Nanay Nonay, sila Marcos. At yan, ito yung lugar niya. Yan, tabing dagat. Yan. At kagaling lang namin doon sa binablog ni Commander. Tapos dito naman yung sunod namin na pinuntahan. Ngayon ay mga mag-alas 6 na po ng hapon. Kasi gantong oras lang yung nandito si Nanay Nonay. Madalas kasi siya dito wala, katulad nung hinanap ko siya nung minsan nung dapat check up niya. Hinanap ko siya dito kaso wala. Ang tagal kong naghanap sa kanya dito, halos kulang-kulang 2 oras ako nag-iikot sa sentro, dito sa bahay niya, tapos dun sa pinupuntahan niyang sa kakilala niya at pinuntahan ko rin dun. So yun, may nakapagbanggit lang sa akin na naglakad daw ulit siya dun sa sinasabi niyang pinuntahan nila, yun nag-ikot sila na may mga nakamotor siyang kasama. Yun, baka doon na naman siya nagpunta, medyo malayo po yun dito, sobrang layo nun. Kaya sabi ko yun, pagbalik ko kay Marco, sabi ko sa kanya, yun nga, wala si Nanay Nonay. Di namin alam kung tinatakasan lang kami dahil alam niya check up niya, kung takot siya magpa-check up or awan, or kung naglalayas lang talaga, hindi natin alam. So, abangan nyo na lang sa sa YouTube ni Marcos TV channel, yung naging vlog namin dito ngayon, abangan nyo sa niya. At yun, papunta na rin kami sa taas. Inaantay lang namin doon, nagkukuha lang ng kaunting litrato, video kay Nanay Nonay. Tapos diretso na rin kami doon. Yan, papunta na muna kami. Medyo dulas lang yung daan dito kasi kaulan lang. Kita nyo naman kanina anong oras na kami naglabas kasi nga nagpapatila pa kami ng ulan. Ha? Madulas. Madulas. Kaya nga madamo pati lahat pa na ito maggamasan. Yeah. Yan. Sobrang dulas ng daan dito. Andiyan yung motor namin sa taas. Sobrang dulas nito. Ito. Buti na lang po kahit paano may mga nakakapitan na ganito. Kung wala ito, hindi kami dito pwedeng dumaan. Doon kami talaga dadaan sa kabila. Service na sa baba. Yan yung mga gustong pumunta dito sa Cuesta. Endorsement. Maganda po dyan. Dyan kinasal si Marcos saka si Alma. Cuesta. Napakaganda po dyan. Sobrang native ng mga dyan. Mga setup dyan. Mga handicraft. Kawa nga si nanay. Baka nagtatakas talaga yun sa Oo, kasi may Check up. takot siya eh. Kaya nga. Alam naman kasi niya check up niya. Nagsabi ba siya kanina na na nung tinuro ko siya, di na siya bumalik at natatakot na daw. Oo. Baka ganun yung naisip niya siguro, kala niya tuturukan. Pero tuturukan talaga yun. Tuturukan Pag talaga. yan ay na-check up ng psychiatrist, hindi yan gamot. Kasi ayoko rin itong gamot, ay ayoko din. Kasi kapag binigyan natin sa kanya yung gamot, di natin alam kung inumin. Kung inumin. Eh kung turok, the spot yun. Saka mas matibay ang turok, mas malakas ang epekto. Oo. Ayun na.